Magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxergen. Welcome sa year-end episode ng programang Performing and Informing. Hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at Information Coordinating Network of Soxergen o ICONSOX. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at PIA 12 Regional Director Fry Nabkilan, ako po si Oliver Rivera na bumabati sa inyo ng Happy Holidays. Maraming salamat sa ating mga katuwang, taga-suporta at sa lahat ng tumutok sa ating programa sa buong taon. Ngayon ay sabay-sabay nating balikan ang mga kwento, proyekto at tagumpay na nagbigay buhay sa Performing and Informing ngayong 2025. Let us all watch this. Nagpapatuloy ang SSS sa pagbigay ng serbisyo sa mga members natin. Nagpapatuloy na nagbibigay ng benepisyo sa mga qualified members kung ano man. At nagpapatuloy na nagpapaloan tayo. Sir, Walang nagbago sa serbisyo ng SSS. Sir, napansin po natin dito sa inyong SSS Coronadal City branch, maaga pa lang ay marami ng clients. So, ano po yung mga usual na mga ina-avail ng ating mga kliyente dito? Of course, online na tayo, di ba? Pero may mga members tayo na nagpapa-assist sa e-center natin. Okay. May mga concerns sila sa kanilang mga records. Kasi hindi pa pwedeng online yun. Over the counter pa yun. Para makakasiguro tayo na sila mismo ang nagpapa-correct ng kanilang data. And yung mga nagpapa-assist ng kanilang mga pagka-apply ng mga benepisyo nila. Sir, punta na tayo dun sa ating topic for today. Yes. Contribution Subsidy Provider Program or CSPP. Bago po ito sa aking pandinig, sir. Ito yung isa sa latest o di kaya ito ang latest na program ng SSS. Okay. No? Na i-subsidize ang contribution. Kaya nga contribution Contribution Subsidy Provider Program. Ito yung program na isa sa latest or pinaka-latest ng SSS. Ano po ito, sir? To give our viewers and listeners a quick background lang po. Ito yung sa pangalan pa lang may ano na tayo, Yeah. no? May clue na tayo. May clue na tayo na contribution subsidy. Ibig sabihin isa sa subsidize ng isang government office, Okay. ng individual, kahit nasa gobyerno o kahit sino man. Ang contribution ng mga members o ibang tao. I-subsidize nila. Ibig sabihin sila yung co-contribute para dun sa tao. Pero hindi ito empleyado. Sino po ito, sir? Ito yung walang hindi kasi pag empleyado obligado obligation 'yon. Pag hindi empleyado tapos isa-subsidize yung contribution ng isang tao, ito yung matatawag na nating contribution subsidy. Itong batas na po ito yung ating First Time Job Seekers Assistance Act of 2019. So this was started and naging effective po ito last if not mistaken, May 2019 din po, no? So Pre-pandemic. Yes, pre-pandemic siya nagsimula. So this was started and in-implement para po mabawasan and matulungan mabawasan yung mga gastusin ng ating mga first-time job seekers, knowing na magsisimula pa lang sila, and matulungan sila na makakuha ng mga pre-employment documents. Sir, usually ba dati, nung wala pa itong batas na ito, mga magkano yung inaabot nito? Accordingly po, nung sinimulan ito as a bill, Senate said that a first-time job seeker would incur mga 2,000 pesos in getting mga pre-employment documents nila. So through this, mas malaking tulong na rin po na mabawasan ng 2,000 pesos yung nagagastos nila. Malaking tulong yan, especially first-time job seekers, bagong graduate, wala pa siyang income. So, yung mga requirements niya, like mga clearances, mga ganun, yun po yung covered nito, sir. Yes, yes. Sige. Sino yun naman, sir, bago tayo magano? Sino yung considered first-time job seekers? Sa batas, nakalagay po dito sa ating RA, ang mga first-time job seekers ay as per definition, dapat po sila ay mga Filipino. Sila po ay actively looking for a job. Or yung mga wala pa po talagang naging job experience. So sila po yung pwede nating
tawag na first-time job seekers. And of course, dapat po sila ay ma-certify ng kanilang barangay na sila talaga ay first-time job seekers. So si barangay ang or lalapit yung mga first-time job seekers sa barangay para humingi ng certification, sir. Yes, that is part of the process. Pag-uusapan po natin ngayon, updates sa 4Ps. Alam natin, trending parati ang 4Ps. Meron po kayong pinatutupad na first 1,000 days o yung F1KD program. Yeah, okay. Give our viewers po an overview, ma'am. Actually, this first 1,000 days or F1KD cash grant is an expanded na tulong financial sa ating mga beneficiaries ng Pantawid na nasa pregnant women at the same time, those may mga anak na hindi po lalampas from 0 to 2 years old. The layunin ng F1KD na ito is napakahalaga na gastusin sa kalusugan at nutrisyon sa loob ng unang 1,000 days ng mga tinuturing na critical na yugto ng buhay ng isang bata. Ma'am, bakit yung first 1,000 days? Kasi mahalaga ito kasi ito yung naglalayong mapabuti yung kalusugan, nutrisyon at pag-unlad ng mga bata sa kanilang unang 1,000 days na araw. The benepisyo nito mula sa programa natin sa 4Ps is makatulong na first is mabawasan ang antas ng nutrisyon. Malnutrisyon? Yes, sa mga bata. Second is mapabuti at mapaunlad ang kamalayan at kahandaan ng ating mga bata na paaralin sila so that's the preparation for them and mapahusay ang pangkalahatang kalusugan at kalagayan ng mga batang ito. Very important talaga yan na sa starting pa lang ng kanilang buhay ay talagang maalagaan na po sila ng mabuti. Yung nutrition nila and it's educational awareness also sa ating mga beneficiary at the same time sa mga batang ito. Ma'am, paano yung pag-update ng profile ng mga 4Ps? For example, beneficiary siya ng 4Ps, from buntis siya ngayon, paano po yung process nun na mag-update po sila? Okay, so naman ang ating mga beneficiary, alam naman nila yung process nito. They will just kukuha lang po sila ng form BAS 5 mula sa ating mga city and municipal link at tiyakin na mapunan nila or mabigay nila yung mga information nitong buntis na nanay at the same time yung bata na nasa edad na 0 to 2 years old. So, meron din sir na online na updating gamit yung e-rehistro natin na portal. Okay. Maaari itong gamitin ng mga beneficiaries ng 4Ps sa buong bansa through that DSWD e-rehistro na isang self-service at digital platform upang ma-update itong profile ng family nung sa buntis at itong nasa 0 to 2 years old na may anak. Opo, mas maganda ma'am kasi online na ito. Yes. So hindi na nila kailangan pa marami pang form. So online. Tuturuan ba sila ma'am? Yes po. Opo, may mag-guide sa kanila. Yes po, our municipal links will guide them. Pwede po silang dumulong sa opisina ng bawat munisipyo. May mga offices sa ating mga municipal links. They can ask help. At the same time, maganda din po yan kasi na-orient na din po kasi sila nito through our FDS. In-orient na din po ang mga beneficiary nito. So, it's easy. Madali po ito. Self-service talaga ito siya na platform. So, Opo. madali lang. Ma'am, ano yung mga kailangan para sa updating ng profile po nila? Okay, so the requirements in updating the beneficiaries dun sa profile nila, first is dun sa mga buntis, they need to submit or pwedeng i-attach nila yung medical certificate ng galing sa health center. At the same time, the certificate mula sa rural health center. And para sa mga bata na edad na 0 to 2 is their birth certificate and certificate of live birth. Pwede po yun na. Yun ang mga Attachments Kasi nila. if hindi po kumpleto yun, maaari po hindi po ma-approve yung pag-update nila. Opo, ma'am, ito po ay cash grant.
Yes Okay? po. So ano yung mga kondisyon para makatanggap po sila ng cash grant dun sa first 1,000 days po? Okay, so the conditions para makatanggap itong mga beneficiary natin ng F1KD na grants is kinakailangan po masunod nila yung mga kondisyon na tinakda po ng DOH para sa kumpletong hanay ng serbisyo ng nutrisyon at kalusugan para sa ina at sa mga anak. First po is, syempre, dadalhin, yung pagdalo sa pre- or postnatal Okay. check-up at mga nararapat na counseling dito sa mga pregnant at sa mga nanay natin through that breastfeeding. Tapos meron ding family planning para doon sa panganganak din sa isang health facility. Hindi po pwede yung sa bahay lang sila manganganak. Yeah, Hindi po yun kasama. Opo, ano pa, ma'am? Then, Aside po dito, second ma'am. is pagdalo po ng regular check-up at pagpapabakuna doon sa mga bata na bagong panganak at pag-avail sa iba pang health at nutrition interventions at oral health services Yes. na angkop sa edad ng mga bata. Halimbawa, yung mga dietary, yung mga micronutrient supplementation na dapat ipagamitin ng mga bata. At meron ding deworming. Yan, sir. Po. Ma'am, magkano naman yung matatanggap nila? Okay, magtatanggap na itong beneficiary ni grants they will receive is 350 para dun sa buntis, at the same time 350 para dun sa nasa 0 to 2 years old na bata. Kada buwan po ito. Our previous episode, sir, pinag-usapan natin ang tungkol sa 4Ps. Ngayon naman, ito, isang mahalagang programa din po ng DSWD, ang Tarabasa Tutoring Program. Sir, to give our viewers an overview, parang konti ang nakakaalam nito, hindi pa masyadong sikat, unlike the other programs ng DSWD. Ano po itong Tarabasa, sir? So, Sir Oliver, itong Tarabasa nga, as you mentioned, this is very new, especially here in Region 12. Sa katunayan, last year lang po tayo nag-implement nitong Tarabasa Tutoring Program. But this is actually a reformatted educational assistance of the DSWD. Kung before, as you remember, nagbibigay tayo ng mga educational assistance sa mga student. Naging magulo yun, di ba? That was from the previous years. Ang haba ng mga pila. Yes, mahaba yung pila, and we receive, of course, complaints about that. However, now, ginawa po namin itong ganitong programa. In Bisaya pa, mas hanay na gid siya, sir. And yung purpose natin is talagang para sa mga kabataan talaga, and also to our college students. So basically, reformatted educational assistance ito siya, Sir Oliver. Yung focus po natin dito is matulungan itong ating mga mahihirap din na mga pamilya na may mga pinapaaral pa na anak na college students, and by this ginagawa po natin silang mga tutors at youth development workers na nagtuturo naman para sa mga estudyante naman natin na mga non-readers or yung mga struggling readers. So, basically, sir, yung ating mga college students, bumababa, tinutulungan ng DSWD, at sila ang nag-tutor dun sa mga non-readers natin. Sa elementary or ganun po. That's right, Sir Oliver. Sila talaga yung ginagawa nating mga tutors. Mismo, sila yung magkakandak nitong nanay-tatay sessions also, kasi hindi lamang mga estudyante yung tuturuan nila, but also the parents. Kasi nakikita kasi natin dito, Sir Oliver, yung long-term na epekto nitong programa. Aside from teaching the students to read, we're also teaching also the parents kung ano nga ba yung tamang pag-handle para masustain nila yung pagtuturo sa kanilang mga anak. So, pati yung mga parents dapat involved din dito sa programa nito. Sir, ano yung sakop na areas nitong Tarabasa dito sa atin, sir? Last year, Sir Oliver, 2024, pilot implementation natin is only General Santos. Okay, dyan, saan lang? Yes, but this year, mas lumawak, mas lumaki yung ating implementation for calendar year 2025. So when Secretary Rex Gatchalian visited kasi General Santos last year, na-mention din ng mga local chief executives natin na they also want to have this Tarabasa sa kanilang mga lugar. That is why this year, region-wide na yung implementation natin. So Sige, for sir, isa-isahin natin, sir. Yes, Sige po. isa-isahin natin. Unahin na natin, syempre, sa South Cotabato, sir. So for South Cotabato, of course, kabilang po dyan yung ating municipality of Pulomolok, Tupi, eto, Coronadal City, Tampakan, and of course, yung Lake Cebu po natin. So meron tayong 700 learners and 700
parents po dyan and 140 na mga tutors na napili. For Sarangani naman po, meron po tayong 4 na mga municipalities, kabilang po dyan yung Kiamba, Maasim, Malapatan at saka yung Alabel. And for Sultan Kudarat, kabilang po dyan yung Tacorong City, Yes. Isulan, Bagong Bayan, Senator Ninoy Aquino, Lebac, and Calamansig. And finally, for Cotabato Province, sila yung may pinakamaraming learners and parents natin, Sir Oliver. Meron tayong from Makilala, Kidapawan, Magpet, President Rojas, Arakan, and Kabakan. And also, Jansan, andyan pa rin. Andyan pa rin si Jansan. Tuloy pa rin yung implementation nila with 1,500 learners and 300 naman na tutors. So ulitin natin, sir, North Cotabato Province, ilan? 2,000? 2,543 yung parents at learners nila at meron silang 509 na mga tutors and 255 na youth development workers. Sino yung target ng mga beneficiaries, sir? Para maanohan lang natin. For the beneficiaries talaga natin, sir, yung pinili talaga dito is unahin na natin yung sa mga elementary students na Yes. grade 1 or incoming grade 2 na hindi pa marunong magbasa o struggling talaga sa pagbabasa. So sila talaga yung target natin na beneficiaryo dito. For the ano naman po para sa mga beneficiary natin na tutors and youth development workers, syempre yung priority pa rin po natin o yung binibigyan ng prioridad ng DSWD is yung hirap talaga, yung kita ng kanilang mga parents or hirap sa pagpapaaral sa kanila. So sila po yung ating pinipili na mga beneficiary for this. Sir, dun sa mga students, sino yung nag-identify? DepEd? For the students po na mga non-readers, the DepEd, sila po yung ka-partner ni DSWD dito, sir. We're very thankful nga kay DepEd kasi talagang andyan sila to assist us. Although yung DepEd, of course, regular na nilang programa talaga is to really provide quality education para sa mga kabataan. But DSWD, bago itong programang ito and talagang yung focus natin mga maliliit talaga ng mga bata. So, thankful kami. Sila yung nag-identify sa mga beneficiaries natin, sir. Sir, so, ngayon, sir, pag-uusapan po natin yung mga benepisyo na maaaring maibigay or ma-avail ng mga SSS members po. Meron pong long-term and short-term benefits. Yes, yes. Sige po. Oo. Na-mention ko to sa mga past Guestings natin. guesting natin na yung si SPP, kung maalala mo, nag-mention ako ng mga benepisyo kung anong pwedeng maklaim ng recipient. No? Yes. Ito, sa lahat ng mga members, may short-term at long-term benefits tayo. Yes. Ang short-term benefit natin is itong sickness at saka maternity benefit. Sa long-term benefits naman, ito yung maternity disability benefit, retirement benefit, and death benefit, no? Ito yung ang kaibahan nila is dito sa long-term benefit, pension or lump sum ang pag-usapan natin. Okay, so bulk pension, siya. pension or lump sum. And also total number of contribution, kahit luma na or may bago man, pwede maka-avail dito. So short-term benefit naman, araw yung pinag-usapan natin dito. Pinaka ano nito is 105 days. No? Kasi ang SSS kasi is always ko sinasabi, paghahanda sa mga panahon na hindi maiwasan na mawala ng income ang isang miyembro. So, ito yung halimbawa sa sickness benefit, ito yung magkasakit, ilang araw siyang walang income. Yes. Ito sa maternity benefit, ilang araw siyang on leave o walang income. Yes. Kaya yung araw na yon, yung binibigay na benepisyo ng SSS base sa daily income niya, no? Sa sickness benefit naman 90% of daily income niya, and sa maternity 100% ng daily income. So yun yung pagkakaiba. Ito araw yung binibilang natin na benepisyo. Okay. Dito naman it's either lump sum or pension. So sa long term, yan ang pagkakaiba ng dalawang long term and kaya nga long term di ba? Yeah. Kasi long term din yung co-contribute. Ibig sabihin mag-contribute ka ng ganito karami bago ka makapag-avail nito. Okay. Dito naman sa kahit hindi ka umabot ng ganito, basta may certain Minimum. period na contribution ka, may mga updated na contribution ka,
pwede ka maka-avail. Pag-uusapan po natin, irehistro at listahanan tree. So, kamusta naman po yung status ng listahanan tree and then yung mga programs po na under dito na ini-implement natin dito sa buong Region 12 po? Sa ngayon po, ang listahan ng 3 ay ongoing pa rin po ang aming mga programs on data sharing. Ibig sabihin, nagbibigay pa rin po kami ng mga list of poor, listahan na ng mga household na mahihirap para sa mga LGUs, mga academ na nagre-request sa amin ng database of poor sa listahan ng 3. Sir, saan nila pwedeng gamitin itong mga listahan na nakukuha mga listahan na nakukuha nila based on your listahanan 3 po? Actually po, isa lang ang paggagamitan po ng database ng listahanan. Doon lang po yan ginagamit sa social protection programs and services ng mga LGUs at saka sa lahat ng stakeholders na nangangailangan gumamit ng listahanan data. Sir, may plans ba para sa new round or updating nung ating listahanan or transition to listahanan 4 po? With the advent of Republic Act number 11325 or the CBMS law, Okay. It supersedes the Executive Order number 867 or the order providing for the adoption of the National Household Targeting System for poverty reduction or listahanan as to the data gathering. So ngayon, wala nang pronouncement ang Central Office na mayroon pang listahanan for dahil nga dito sa CBMS law. So nasa kanila na yung data gathering na sila na ang kumukuha ng mga datos sa bawat households ngayon. So, yun po, wala. So si PSA na, sir, ang PSA through the LGUs. ang nagkakandak ng mga survey or nag-house census. Census. Opo. So PSA, base doon sa census, doon na po kukunin yung ating mga poorest of the poor. Poorest of the poor. May nagtitrending ngayon yung mga road rage incidents. Ano yung payo natin sa public para maiwasan po ito? Okay. Mga kababayan, nakakalungkot makita at marinig itong mga away lansangan. Sana naman po tayong mga motorista ay maging mahinahon po tayo habang tayo po ay nasa lansangan. Maging mainit man ang ulo ng ating kapwa motorista, nagbabato man ng masamang salita. Dapat po isaalang-ala natin na ang bawat isa sa atin ay may mga mahal sa buhay na naghihintay sa bahay. Kahit man lang isipin natin, mga kababayan, yung value ng bawat isa sa atin. Ikaw na driver ka, ano ba ang value mo sa mga mahal mo sa buhay? Yung mga binubuhay mong mga anak, pamilya, papaano na lang pag may masamang nangyari sa'yo? Kahit yun man lang isipin mo. At siguro naman, pagka ikaw hindi sumagot, huminahon, siguro malamang ang kapmotorista mo na mainit ang ulo ay baka tumalikod na lang or hindi ka pansinin dahil hindi tayo sumagot eh. So, hanggat maaari yung mga problema natin sa bahay, sa trabaho, anumang problema, huwag po natin dadalhin sa manibela. Isipin natin na ang bawat buhay ay mahalaga po. Of course, hinihikayat ko po ang lahat, lalo-lalo na for the TB program. Unahin ko po muna Sige ang po. TB. Pag may nararamdaman po kayong ubo, mahigit 2 linggo, lagnat, tsaka nawawalan kayo ng gana, nag-weight loss, pagbabawas ng timbang, please have yourself checked po sa mga RHUs din po natin. Kasi wala naman pong mawawala sa inyo, libre ang gamot, libre ang pagpapakonsulta sa mga RHUs ho natin. Ganun din po sa HIV program natin. We always try to make it available po sa inyo yung mga testing kits. At the same time, sa 17 treatment hubs ho natin all over the region na makakapagbigay po sa inyo ng tamang impormasyon regarding HIV. Process ho natin kung paano nakukuha
ang HIV at the same time, yung mga gamot na available po sa ating mga treatment hubs. Lahat po yon libre at ibibigay po sa inyo. Ang hiling lang po namang namin is that uminom po tayo araw-araw ng ating mga gamot. It's not a death sentence, but instead, ito po ay is another chance to make our life more worthwhile habang nabubuhay and we could reach our dreams. Financial assistance. And then for high school, we do have 8,000. And then for college, we do have 10,000 pesos. Dahil po ang nasa isip po ng ating pamahalaan, ng OWA, isa sa dahilan ng ating OFWs kung bakit siya nangingibang bansa ay mapag-aral. Yung anak niya o yung kapatid. Yes. And then most of our OFWs are breadwinners. Kapag nawala yung OFWs, so nagkakaroon ng problema yung pamilya. Kakaroon ng gap. Sino na mag-feel nito? Yes. Sino na magpo-provide para sa family? So, dito pumapasok si OWA. Yes, So, yun yung good. advantage pag OWA member. Opo, tama. Yun po yung advantage. Kaya nga palagi nating sinasabi sa ating mga OFWs, please check your OWA membership. Just for $25 for 2 years, for instance, for this month of Magkano? June, around 1,400, and that is valid for 2 years. So, masesecure na yung kapakanan ng pamilya mo kung ano't ano man ang mangyari sa'yo. Po yung mga undocumented, no? Yeah. Yung mga nabiktima ng mga Illegal recruitment. Yan po yung pinaka tinututukan po namin, no? Sige po, puntahan na natin, RD. Na-mention na po ninyo, illegal recruitment. Yes, Alam po natin na pinapalakas po ng gobyerno ang ating kampanya kontra illegal recruitment. Yes. In Region 12, RD, ano yung mga activities na kinakandak po natin regarding this? Well po, no, sa amin, no, bilang pagpapaigting po ng laban natin kontra illegal recruitment, isa po sa mga ginagawa natin, flagship program namin dito is yung pong AirTip campaign po, no? AirTip? Yes po. Ang ibig sabihin po ng AirTip is yung pong yung anti-illegal recruitment, trafficking in persons campaign. Na kung saan po, no, pumupunta tayo sa mga liblib na lugar, no, through coordination with the LGU sa PESO, no, sa Public Employment Service Office. Nakipag-coordinate tayo sa kanila para makapagbigay po tayo ng lecture regarding illegal recruitment, no. Ginagawa rin po natin, meron tayong kino-coordinatean sa mga usually sa mga po, no, sa mga universities and state colleges. Malaking bagay po na maging aware po yung mga estudyante natin, lalo na yung mga papagraduate, no? Yes. Kasi ito yung susceptible na parang gusto nila mag-abroad. So, madali ho silang Maloko. nabubola. Yes, maloko po. Opo. Aside from that, RD, yung na-mention po ninyo dun sa mga liblib na mga lugar. Yes So, po. sa mga LGUs na mga malalayo, RD, gaano ka-importante ito na malaman po ng mga kababayan natin? Especially in Region 12 po, RD, na tayo ang isa sa mga napakalaking bulk na pinapadala ng mga Yes po. household service workers, mga mga workers abroad po. Sige po. Yes po, napakahalaga ito, no, kasi in fact, yung po mga liblib na munisipyo, no, like in Arakan, Alamada, Amlang, yan po. Libak. Yes po, Libak. Yan po yung ano, kasi you know, yung illiteracy rate, hindi naman sa dinidiscriminate natin yung mga kababayan natin doon, no? Pero when it comes to education, ito po yung mababang antas ng ano nila, no? So madali ko silang nabobola ng mga illegal recruiters. May ano po mangyayari once na, for example, napatunayan na merong paglabag sa batas? Ano ba, maaari ba silang paghiwalayin? Or ano yung mangyayari po sa minor and then doon sa ano? Okay. So yung lahat po ng mga kasal na isinagawa no in violation of RA 11596 are void ab initio, meaning void siya from the very beginning. So hindi pwedeng i-claim ni numan na valid ang kasal nila. So and wala rin pong prescription ito sa pag-declare na void. So kahit tumanda pa sila, maging legal age, pwede pa rin i-declare ito na void ab initio. And yung mga nag-facilitate ng kasal. For example, yung nagkasal mismo, yung solemnizing officer. So, pwede siyang makulong, no? Criminally. Damay siya. Damay po siya. Pagmultahin din. Okay. And pag sila po ay ascendant or tatay, kamag-anak pa nung mga biktima, mas malaki yung perang multa and may kulong po siya. So, if I'm not mistaken, parang prison correctional, nasa 8
to 12 years to 10 years yung kulong po dito. And also, yung mga tumulong, hindi lang yung nagkasal. So for example, ikaw ang nag-kolekta no ng mga birth certificate or pineke mo yung birth certificate para pagmukhaing 18 yung mga bata. Pati ikaw po ay liable. And then may mga dowry pa to na May mga ganyan pa pong involved, Oh. no? So basically, ang bata, wala siyang kasalanan Yeah. dito. So hindi siya makukulong. Merong mga intervention psychologically and medically kung kailangan man na pwedeng ibigay sa bata. Pero yung mga nag-facilitate talaga, sila po yung mananagot sa batas. Opo. Attorney, na-mention niya na rin ito kanina, why ending child marriage is an emergency. Yes. Especially in the context of Region 12, Attorney. In the context of Region 12, we consider it as an emergency because as we speak now, as we are writing and issuing this letter and policy advisory, may mga batang kinakasal. Now, at wala pumipigil sa mga kasal na ito. The government agencies concerned, nalalaman lang natin after the fact na. So we consider it as an emergency because many children fall victim to this and they are helpless. And the very people expected na magbigay ng protection sa kanila, yun pa po yung nagva-violate sa kanila, sa mga rights nila. So it's an emergency because it continues to happen and it's not only one incident and isolated case, it continues to happen across provinces in Region 12. Part din ng ano ninyo, may time pa tayo, no? Part din po ng trabaho ninyo is yung pag-inspection sa ating mga police stations, right? So, kamusta naman po yung mga inspection na kinakandak natin and then meron ba tayong mga nakikita na mga violations? Ano po yung mga actions taken natin sa ganito? Okay po. Actually, nakapag-umpisa na po kami ng inspection as well as monitoring. Yeah. Natapos na po namin yung province ng Sultan Kudarat, Okay. ng North Cotabato, ng Sarangani, tapos at saka nung General Santos City, no? Ang inspection po namin is more on the assessment po ng manpower ng each police station. Kung sapat ba ito, tapos paano po nila natutugunan yung kanilang mandato o kung tawag nito, na-perform ba nila ng maayos yung kanilang trabaho Despite nakakulang sila. Ano po? base po sa na actual strength po ng kanilang police station. Tapos meron hindi naman actually yung inspection naman namin is not to find fault but to assess kung saan ba may kulang, tapos nagbibigay po kami ng recommendation. Tapos and we require the police station to take an action based on our recommendation. RD, before dun sa message niyo last na, pag sa ating publiko, kung meron silang reklamo sa mga police, airing police officers, saan sila pwedeng dumiretso? Diretso ba na Polcom or may process ba na susundin? And then, makakasiguro ba sila na ma-actionan po ito? Opo. Sa when it comes to investigation ng mga airing police personnel, no? Pwede kaming mag-conduct motu proprio based lang dun sa anonymous. Tapos, pwede rin silang mag-file ng complaint dito sa amin. Then, we will conduct an initial evaluation kung kompleto ba yung kanilang complaint. Tapos, then we will conduct a pre-charge wherein we will ask the respondent to submit his counter affidavit. So, administrative, ito? Administrative case po ito. So, ang penalty po nito is either suspension, demotion of rank, at yung pinakamataas yung dismissal from the service. Huwag po kayong matatakot o mag-aalilangan na mag-file ng reklamo dito sa amin kasi sinisiguro po namin sa inyo na bibigyan po namin ng yung tamang aksyon yung inyong reklamo. May mga nasampulan na ba, RD? Meron na rin po tayong mga based sa record namin, may mga na-dismiss na rin po. Meron na rin pong na-suspend or na-demote. Meron din naman yung mga kaso na
na-dismiss dahil nga sa wala namang probable cause. Opo. Sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa ating programa, umasa po kayo na ang ATI Region 12 po ay may nakalaang mga pagsasanay taon-taon at yun lang po, pag kayo po ay naimbitihan, sana po umattend kayo kasi kailangan po nating matuto. Marami pong mga bago at moderno na mga teknolohiya na dapat po nating malaman para po patuloy nating mapaganda ang ating pagsasaka at makamit po natin yung tinatawag nating self-sufficiency and food security. Sir, clarify lang natin, emphasize natin, trainings ni ATI ay libre ba? Libre po. Libre siya. Hindi po kami nagpapabayad. Ang tulog at kain po ay libre sa lahat po ng ating mga participants. So for the LGUs, ang ano na lang is yung pamasahe. Pamasahe na lang ang kailangan nilang So for kailangan meron sila. your message, sir, sa ating mga LGUs po? Sa ating pong mga extension partners sa mga LGUs, maraming salamat po sa tulong nyo. Kung kami lamang po ay hindi namin kayang gawin lahat ng ito. At dahil kayo po ay nasa frontline, patuloy po namin kailangan ng tulong ninyo. Kung kaya't sa tulong na binibigay nyo taon-taon, kami po ay nagpapasalamat sa walang sawa ninyong pagtulong sa ATI. For the SJLG, Deferred tayo? Deferred po tayo officially since may DILG issuance naman po. And we will just wait for the detailed na guidelines kung paano natin i-implement ang SJLG in the future mga years, kung ano ba. So, antay-antay lang po tayo, sir. Ma'am, LGUs na kailangan ng assistance, saan sila? Diretso sa MLGOO or sa regional office? Siyempre, for those LGUs na gusto talagang pumasa, meron tayo diyang mga field officers. So, willing po sila na magbigay ng mga technical assistance. 24/7 po yan. Open line po ang ating mga field officers. So makakasiguro ang ating LGUs na itong mga DILG officers on the ground are properly trained, ma'am. Alam ko meron kayong mga annual training, sunod-sunod from the central office na mga trainings po. Yes po, sir. May mga trainings kami every year. And as to implementation ng SJLG, meron tayong yearly din na orientation para at least aware sila kung ano ba yung mga specific indicators na kailangan ma-meet ng ating mga LGUs po. Sige po. After this, meron pa po bang, sapol natapos na po itong Neo Plus program natin, may i-expect pa ba na trainings ang ating mga elected officials from the DILG? We always believe in the continuous learning Yes. of our local officials. So I think universal yan, kahit sino, even us on a personal level, dapat continuous learning. So itong NEO to, the same thing. So after this NEO component 1, there will be component 2 and 3. And so component 2 is on enhancing management systems and local policies. And that is where, if I'll just get this note, this is where our local officials will get to know or to support yung formulation ng comprehensive land use, CLUP, and the comprehensive development plan, the two mandated plans of the local government code, and then yung strategic management for local legislators, and then improving public service delivery, and then public policy development, and then legislative tracking strategy for local legislators, among other things. So that's component 2. And then there will be more as there is component 3. And component 3 is on strengthening capacity development and service delivery through partnership and sustaining innovations. Where dito po natin yung continuing CapDev services will be provided by the region or by our field offices to our local government units and benchmarking and learning visits. There will also be blended learning, siguro may mga face-to-face or Online. yung mga online na mga capacity development interventions. So, it's an exciting year for our Elected elected officials. officials. They will be busy learning. So And continuous learning talaga. continuous learning, and there will be learning by doing also. And this will run until the end of their term. So it's a
3-year program itong NEO Plus natin. Kakalabas lang po or kaka-announce lang ng ating presidente the previous month na ang official na population na gagamitin ng ating bansa is yung based dun sa July 2024 Census of Population na isinagawa po ng Philippine Statistics Authority or yung PSA. Ano po yung mga demographic trends natin dito sa ating rehiyon po, RD? Sige, so thank you very much. No, diyan tayo magsisimula. Sige po, sa isa-isahin natin to, RD. latest updates natin sa bagong population ng Philippines, na ating bansa. And then siguro magsasegue tayo later sa ano yung mga celebrations naman for the month of August Okay. na talagang naka-anchor din sa usaping populasyon. Sige po. So, we all know, naglabas na po ang PSA ng kanilang official total population as of July 1, 2024. And based din nga sa kanilang press release, tayo ngayon ay nasa 112,729,484 kadami na po sa Pilipinas as of 1st July 2024. So, tanongin natin, dumami ba tayo? Yeah. No? Tanong mo, Sir Oliver. So, ang last po na total population na kinuha ay noong 2020. So, in the span of 5 years or 4 years, tayo ay nag-increase ng around 3.69 million po. Okay. From tayo ay noon ay 109.04 million in 2024. Based din po iyan sa PSA data. So, nag-increase tayo ng 3.69. Ngayon, dito sa Soxargen, Okay, yun, national yun na data, RD. national data. Ngayon, Buong Pilipinas yun, Opo. 112 million. No? Sa Soxargen naman, okay, noong 2020, tayo po ay nasa 4,360,974. Ngayong 2024, tayo ay nasa 4,462,776 Okay. kadami dito sa dito sa Soxargen. Region 12, So, okay. oo, ilang increase 'yon? Nasa 101,802 tayo. Gusto ko lang i-point out, Sir Oliver, Yes na itong 4.3 million in 2020 and then to 4.4 million, Yeah. ito po ay bago ng population count, meaning hindi na po kasali dito ang Cotabato City and yun po mga barangay in Cotabato Province na SGA. oo, SGAs, nakasama na po sila sa region ng BARM. Okay, so na-transfer na yung data nila doon. Kasi dati 4.9 yung counting natin, kasama pa sila noong 2020. So, yun na po, nasa 4.4 million na po tayo kadami dito sa Soxargen. Regarding 2025, kung mapapansin ninyo, halos parehas lang din ng 2024. Kung ano yung pinakamarami na ini-implement natin. Number one dyan, yung katulad ng sinabi ko kanina, number one projects is yung priority natin is yung road construction, concreting ng national roads, road widening at bridge construction projects. Ito ay sinusundan din ng, of course, DCMAS 2024, mayroon din tayong mga flood control projects na ini-implement. So, ang kabuuan yan, meron tayong 791 total projects for 2025. Po natin, ma'am, specifically for this episode, yung Supplementary Feeding Program o SFP ng DSWD. Ma'am, para po sa kaalaman ng ating mga manonood, ano po ba itong SFP? Opo. So, ang Supplementary Feeding Program or SFP po ay ito po yung nutrition-specific program ng department na nagbibigay ng pagkain or hot meals at alternative meals and milk, fresh milk products sa ating mga kabataan na currently enrolled in child development centers and supervised neighborhood play in LGU-run daycare centers and supervised neighborhood play group. Oo. Ito yung ating contribution sa ating Philippine Plan of Action for Nutrition. Oo, Opo, in yung line PPAN. with the Philippine Development Plan 2023-2028 upang makamit ang Sustainable Development Goal number 2 or the Zero Hunger
of the United Nations. So ang target pala niya is to address yung SDG number 2, zero hunger, para po walang magugutom dito sa ating bansa. So we start them young. Ma'am, ano naman po yung mga legal na basihan sa pagpapatupad nitong SFP natin? Siyempre may mga kaakibat yan na mga batas or mga orders mula sa ating pamahalaan. Sige po. So, ang SFP ay contribution ng DSWD sa Republic Act 10410 or yung Early Years Act of 2013 at Republic Act 11037 or itong tinatawag nating masustansyang pagkain para sa mga batang Pilipino Act na naglalayon na matulungan ang mga batang malnourished sa bansa. Opo, since 2011, ma'am, Opo, ang SFP ay pinapatupad sa ating bansa, the whole nationwide since 2011 po. So, mayroon na tayong 15 years na ina-implement ang supplementary feeding program through the provision of hot meals. So, every meal sa ating binibigay sa ating mga kabataan, nagpo-provide po ito ng at least 1/3 ng required energy and nutrient intake ng ating mga young children based po sa Philippine dietary intake with the application of the Pinggang Pinoy for Kids principle. ano po yung Social Pension for Indigent Senior Citizens or SPISC? Right. Ang Social Pension Program, isa po sa mga programa ng aming ahensya ng DSWD kung saan ito po ay nagbibigay ng tulong sa ating mga lolo't lola. Pero hindi po lahat ng lolo't lola nabibigyan. Dahil dito po sa specific nating program, according po sa ating Republic Act 9994, o ito pong ating SPIC or Social Pension Program for Indigent Senior Citizen, is nakatutok lang po tayo, sir, doon po sa mga indigent. Specifically, Yes. indigent. Yes. Sige po. Ibig sabihin po ng indigent, mahirap. Yun po yung mga nasalaylayan natin ng mga lolo't lola. Ito po yung nakaspecific dito sa ating batas. At syempre, dapat 60 years old. Kasi doon po tayo nagbabase na, ito lola, matanda na. 60 years old yung basihan. At yun po yung pag-a-apply nila sa ating Office of the Senior Citizen Affairs sa kanilang mga LGUs. Dito po sir, makakatanggap yung ating mga lolo't lola ng buwan ng 1,000 pesos na allowance. Okay. Dati, ito po ay 500 pesos. 500 lang to dati. Yes po. 500 pesos. Ngunit, doon sa ating RA 11916, ito po yung an act maximizing the contribution of senior citizen. Ito po yung pag-expand na po ng tulong para sa ating mga lolo't lola, kung saan umabot na po tayo ngayon sa 1,000 pesos hanggang sa kasalukuyan. Per month po yan. What is the primary objective of this Plana 12 program? Plana 12 is short for Planado ang 12. It is a performance assessment and recognition system aimed at ensuring na yung ating planning and budgeting of our LGUs in Region 12 are aligned with both the national and the regional development goals. It supports the country's vision outlined doon po sa ating ambisyon natin 2040, which is matatag, maginhawa at panatag na buhay para sa bawat pamilyang Pilipino. Ang programa pong ito ay ipinanganak during the Multi-Stakeholder Advisory Council 12 meeting MSAC meeting. Yes po, last 2023. So the Department of the Interior and Local Government together with Department of Human Settlements and Urban Development 12, also with Department of Budget and Management and the National Economic and Development Authority 12, which is now the Department of Economy, Planning and Development 12. DepDev. So those four agencies quickly converge, crafting the program design and framework, and eventually institutionalizing the Plana 12. So it is an innovation program for convergence on public financial management. So this is another innovation of Region 12. Mensahe naman po natin, sir, before we end. I think wala na po tayong oras. Before we end, sir, mensahe po ng DSWD sa mga
apektado ng kalamidad, and paano po sila makaka-access ng tulong? Okay, Sir Oliver. So sa atin pong mga kababayan, ang DSWD po ay palaging handang mag-abot ng tulong lalo po sa panahon ng sakuna. So makipag-ugnayan po tayo sa ating mga barangay at municipal social welfare offices para mas mabilis ang assessment at paghatid po ng tulong. And higit sa lahat, paalala po namin na mag-ingat at makiisa po sa mga abiso ng inyong lokal na pamahalaan. We call it Soxargen Tourism Summit. No, we've been doing it for the past years already, and it's just in 2 years ago that it's been adopted by the Regional Development Council, no, RDC 12 as one of the major activity then ng ating celebration ng RDC Week, no, because as we all know, RDC Week is also being celebrated for the month of September, right, Sir Ollie? So actually, ang ating tourism summit, basically, it's a gathering of all our tourism stakeholders, no, all over the region, and it's also a venue na ina-assess natin yung current situation ng tourism industry natin sa Region 12, no, and this is also parang a venue that we get to seek for their concerns or may mga issues ba, no, or may mga suggestions sila, yung ating mga tourism stakeholders about sa tourism development ng ating region. Ito po yung, kumbaga, parang cream of the crop na programa ni Dole at matunog talaga ito. Ano po itong Tupad? Yes, Sir Oli, tama po kayo na ang Tupad is the flagship program. Flagship. And famous siya sa social media and sa television. But tama po yung nabanggit nyo kanina, yung nabanggit nyo yung Tupad, old name po yung meaning, yung tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers. So binago na po natin siya ngayon. Tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers program na lang po siya. Kasi yung displaced, pinaloob na lang po natin siya doon sa disadvantage. Okay. During COVID time yata ito, sir? Yes po, yun yung naging isang changes doon sa programa. And ang Tupad naman po ay sa pagkakalam ng para sa kalaman ng lahat is a community-based package of assistance, no? A safety net na pino-provide niya sa pamamagitan ng pag-provide ng temporaryong trabaho doon sa ating mga disadvantaged workers. Sir, may legal basis po ba ito? Yes po, ang ating Tupad program, ang legal basis po nito is the Department Order 239-23. At pinagtibay pa ito nung nag-issue pa si Dole ng Department Order 239-A Series of 2024 para mas mapaigting at mas mapabuti pa yung ating programa. Sir, sino po yung makonsider natin na beneficiary and sino yung mga disadvantaged workers? Kasi mayroong mga naririnig tayo na ito, hindi naman ito disadvantage. Paano po natin kinukonsider ito? Okay. Basically, ang beneficiaryo po ng programa is lahat po ng disadvantaged workers na may edad na 18 pataas. Okay. So pag sinabi po nating disadvantage, nahahati po yan sa unang-una, yung vulnerable workers, yung may mga trabaho naman, or primarily nabibilong sa informal sector pero kapos pa rin yung income. Yes. No? Pangalawa, yung mga marginalized sectors natin or workers, yung hindi lahat hindi na-avail yung edukasyon, yung sa health, no? May karampatang pagkukulang sa serbisyong na-avail sa government. And pangatlo, yung ating displaced workers. No? Maaari po itong to be displaced pa o nakatakdang tatanggalin sa trabaho or yung natanggal na sa trabaho or maari pong naapektuhan yung hanap buhay dahil sa kalamidad. So yun po yung mako-consider nating displaced workers. So yun po sila yung possible na maging beneficiaryo ng ating Tupad program. Ano po ba yung, para sa kalaman ng ating ordinaryong Juan de la Cruz, ano po ba ang Cooperative Development Authority at ano yung mission nito para sa mga kooperatiba natin sa bansa? And particularly dito po sa Region 12. Opo. Sir Oliver, ang Cooperative Development Authority ay ito lang po ang nag-iisang ahensya na nagre-rehistro ng mga kooperatiba dito sa Pilipinas. So, ang aming mga mission ay ang aside from pagrehistro, nagre-regulate din kami sa mga registered cooperatives namin at meron din kaming quasi-judicial services. At kami ay nagbibigay ng training, libreng training po ito sa mga kooperatiba para maging more knowledgeable sila at mapaunlad nila ang kanilang mga negosyo. At
nire-regulate namin sila dahil syempre dapat susunod sa mga laws, batas dahil mahirap naman kung na maiipit ang mga miyembro dahil sa mga officers na kung may nagba-violate or kahit hindi naman officers basta may violations sa sa kanila. Articles of Cooperatives and Bylaws and the Code of the Cooperatives in the Philippines. Aking ma-suggest lang na as consumers, ugaliin natin na bago tayo bumili ng karne sa palengke, hanapin natin ang tatak ng pagkasuri. Yung may tatak sa Ano po ito, ma'am? yung inspected and passed. And then tingnan din natin yung document kung saan galing meat inspection certificate or for imported meat certificate of meat inspection. Dapat kasi nakahang talaga yan sa meat stalls. So para yung mga meat vendors ma-encourage talaga sila na ihang tayo mismo as consumers dahil alam na natin, tanungin na natin sila. Kasi yung iba nilalagay lang sa drawer, sinasama sa pera. Kasi hindi naman daw sila tinatanong ng consumers. Pero Kaya mas meron. maganda tayo ay nagtatanong para ihang talaga nila yung meat inspection certificate. Para lahat ng ating mga binibili ay assured tayo na galing talaga sa legitimate sources ang mga karne. Sa mga palengke, ma'am, how frequent yung natin, pag-visit natin? Ay yung ating enforcement monitoring. Actually, dito sa natin is meron silang target kasi kung ilang palengke sa isang buwan. Okay. Sige po. Okay. Pero Regular tayo. noon pa, because of RA 7160, yung devolution of certain powers and functions of NMIS to LGUs, mandated din kasi si LGU talaga na mag-create ng kanyang sariling task force bantay karne team. So yun din ang in-encourage namin ng LGU na magiging self-reliant na rin sila. Pero anytime na may kailangan sila na assistance sa NMIS, willing naman din kami magpadala ng support, technical support. Opo. Ma'am, ito lang, idagdag ko lang nakikita natin sa mga national na mga balita, merong mga imported meats na pumapasok. Ano yung role ni NMIS dito po? Region 12, meron na ba tayong ganitong Actually, meron na tayong arrivals dito sa Region 12 for imported meats. Okay. So, ang role ni NMIS is sa second border inspection. Doon na, pag-land na ng imported meats, doon sa licensed cold storage warehouse, hindi pwede na ang imported meat, hindi siya papasok sa licensed cold storage warehouse. It is a violation. So, pwede siyang i-confiscate. Okay. So, kailangan doon lang talaga siya nakatag na siya doon sa licensed cold storage warehouse at doon magkakaroon ng second border inspection, sir. Opo, ang NMIS. Opo. And syempre, sa lahat ng ating mga farmers and fisher folk, especially dito po sa ating rehiyon, napaka-importante po na magparehistro po tayo sa RSPSA para po maging priority po tayo ng mga beneficiaryo sa mga iba't ibang intervention po ng ating gobyerno, specifically the seeds, fertilizers, and so on po, under the Department of Agriculture. Pangunahing layunin ng Kapit Bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services or ang Kalahi Seeds ay mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga pamilyang nasa kahirapan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkakataon sa mga komunidad na sila mismo ang magplano, magplano, magpatupad at mamahala sa mga proyekto po na ibibigay po ng Kalahi Seeds. So, CNHA po was created by virtue of Presidential Decree 757 noon pong July 31, 1975, and it was tasked to develop and implement comprehensive and integrated housing programs. So kasali po dyan yung ating yung development and resettlement natin, and we also extend sources and schemes of financing like granting of loans to our LGUs and our beneficiaries. Si NHA po ang production arm of the government in housing, public housing. And aside from constructing houses, we also provide technical assistance sa ating po mga LGUs in the field of planning and design, estate management, and as well as capacity building to our local housing boards and other building officials ng mga LGUs natin. So si NHA, sir, ano ba siya? GOCC? Yes po, we operate as a government-owned and controlled corporation. And actually, this year marks our 50th year since we were created, or it was created way back 1975. So as we all know, yung corporation po, life ng corporation is 50 years. So golden year namin ngayon, and we are very thankful that the life of NHA
ay na-extend po by virtue of Republic Act number 12216 series of 2025. So we will continue po to be the production arm of the government in public housing. So aside po sa amin, actually po kami ay one of the key shelter agencies under the administrative supervision of the Department of Human Settlements and Urban Development. No, along with the Pag-ibig, we have our Social Finance Housing Corporation, the National Home Mortgage Finance Corporation, and the Human Settlements Adjudication Commission. So, Sige sir, yun po yung kumbaga legal basis natin sa pagkakaroon ng ahensya ng National Housing Authority. Ngayon naman po sir, ano po yung mga programa ni NHA para sa ating publiko po? okay, so si NHA po, we offer various programs tailored to address the housing needs. So depende po sa pangangailangan ng ating mga beneficiaries, yun po yung mga pinapatayo nating mga proyekto. Actually, yung data natin dito ay hindi lang data ng PDEA, no, but even our partner law enforcement agencies. Ito po yung mga nakandak nating mga anti-narcotic operations in the whole of Region 12. So ito po ay kasama natin dito yung mga different law enforcement agencies, but of course, mostly sa ating mga operation ay led po ng PDEA Regional Office 12. So from January to October 31, 2025, meron na po tayong nakandak na a total of 892 operations, which resulted to the arrest of 1,120 drug personalities. Kasama na po dito yung mga high value target drug personalities natin, no? And yung mga nahuli natin sa pamamagitan ng mga high impact operations, kasama dito yung mga drug dens. Meron ding mga eradication ng marijuana plantation dito po sa mga hotspot area ng Region 12. Ma'am, ano lang natin. Paano po makukonsider ang isang tao na high value target? HVT. Kapag ang isang tao po ay yung kanyang involvement sa drug trafficking ay malakihan, no? Meron kasi tayong mga considered na high value target katulad ng itong nag-ooperate ng mga drug dens. Yes. Ito yung isang area wherein dito pwedeng bumili, dito pwedeng mag-imbak or gumamit yung mga drug personality, no? At meron din tayong considered na mga government officials na high value target. Ito yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, ngunit imbis na sila ay magtrabaho ng maayos, ay involved din sila sa pagbebenta, as well as yung mga kasama sa mga target list. Meron tayong target listed, regional target listed drug personality. Meron din tayong mga watch listed drug personality. So ito yung mga considered as high value targets. So, based on your data, ma'am, shabu and marijuana remain to be the drug of choice? Yes, oo. Dito sa Region 12, wala tayong seizure ng mga natatala ng mga new psychoactive substances. No? So for years or for several years na nananatiling shabu and marijuana yung drug of abuse dito po sa atin. Bilang tugon sa direktiba ng ating Pangulo sa pagdeklara ng National State of Calamity dahil sa bagyong Tino at Uwan, muling inilunsad ng emergency loan program simula noong November 7 hanggang February 7, 2026. Opo. Magkano po yung pwedeng i-loan under this emergency loan program? Kung wala kayong existing emergency loan, maaari kayong mag-loan ng 20,000. Okay. Samantalang kung mayroon kayong existing emergency loan, maaari kayong mag-loan ng 40,000. Kasi dito ay babawas yung kung may balanse kayo sa una nyong loan, no? Para siguraduhin na ang net proceeds na matatanggap nyo hindi lalampas ng 20,000. Okay. Ito ay may 6% interest per rate per annum and computed in advance. So 20 kung walang existing loan, kung merong existing loan, 40, 40,000. tapos ibabawas doon yung yung previous balance. So huwag lang lalampas ng 20,000. Ano si PCIC? GOCC ba siya? Yes, it is a GOCC, Government Owned and Controlled Corporation, na ang kanyang pinakamandato ay gumanap bilang tagapag-secure ng mga agricultural crops ng ating mga magsasaka. Kasama na rin po yun yung mga livestock, mga palaisdaan, pati na po yung mga machineries, and even the life of the farmer, pwede po nating isiguro. So basically, sir, PCIC is nagbibigay siya ng protection Yes laban sa pagkalugi. Dulot ng mga kalamidad at mga peste at sakit na hindi maiwasan. Kailangan talagang maging
updated yung ating MSMEs sa ating technology, no? So we are empowering our MSMEs to be digitally savvy, no? So tinuturuan natin sila how to access yung mga payment schemes that are digital na. So the GCash, also Maya. the PayMaya, and other online marketing strategies. Opo, ma'am, aside po sa digital payments, tinuturuan din po sila to adapt market strategies online. Di ba? Yes, we also teach them how to market their products online. So, kung makikita mo, there are MSMEs that are selling online na rin, no? Using the social media as a platform. Ma'am, ano yung mga specific na trainings na makukuha ng mga MSMEs from DTI on digital trends? Digital trends, first, of course, we would like them to enhance their products so that it will be sellable, no? Packaging, mga ganon. Sa market. So when their products are ready, then we also provide them with the technical assistance on IT, no? Using our technology in marketing, using the technology in their production also, and using the technology in the payment collection of payment for their selling ng products nila. Para much easier na lang din sa kanila. Inventory, mga ganon, kaya na lang din po. Yes, as well as bookkeeping, all other trainings that would enhance their production, their operation. So all out talaga ang support ng ating government to improve the lives and businesses din ng ating mga MSMEs. At po ng ating mga listeners and viewers, unang-una po, parati po kayong makinig at sumabaybay sa ating Philippine Information Agency na mga videos para po sa mga additional learnings and informations ng ating gobyerno. Kapag naman po sa Department of Health, isa po sa mga paalala po namin, unang-una sa holiday season na ito, let's celebrate with joy, love, and collaboration and teamwork. So una, eat in moderation, no? A balanced meal, have complete rest, and besides that, no, iwasan po natin ang paggamit ng mga paputok. Iwasan po natin yung paggamit ng mga paputok para ma-enjoy po natin ang ating mga holiday season. At bago po makalimutan, no? Besides sa pagkain at pag-iwas ng paputok, isa po sa reminder din po natin, proper storage ng pagkain. Para po maiwasan din po yung tinatawag natin na food poisoning or food spoilage po natin.